Ipinaparefer sa House Committee on Ethics ang kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay tungkol sa anyay na isip niya nang makita ang aktres na si Ann Curtis. Ngayong gabi ay muli nag-sorry si Suntay at sinabing taken out of context ang kanyang pahayag. Saksi si Mark Salazar. Inula ng batikos ang pahayag na ito ni House Deputy Minority Leader at Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kahapon. Nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Siyempre, enraged tayo. Okay. Bakit? Women's Month pa. Nakaka-open siya. Ako, as a young woman, gusto ko rin po in a way na when I go out, people would treat me equally as a person. Hindi na dahil babae ako, hindi dahil lalaki siya, hindi dahil batas or matanda siya. Mariing kinundina ng House Committee on Women and Gender Equality ang pahayag ni Suntay. Anila nakakahiya at tahasang sexist na ituring ang isang babae bilang isang bagay para lamang sa imahinasyong sexual. Wala raw itong lugar sa anumang institusyong dapat ay nagtataguyod ng respeto at profesionalismo. Ang freedom of speech ay hindi raw katwiran para sa misogyny o mababang pagtingin sa kababaihan at hindi raw nila ito palalagpasin. Ang mas nakakatismaya raw, sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, majority floor leader pa naman si Suntay ng Konseho ng Lungsod noong ipinasa nila ang Bawal Bastos Ordinance laban sa mga mahalay, malisyoso at mapanlait na salita at gawa. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang sinabi ni Suntay ay isa umanong seryosong betrayal of public trust at paglabag sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. Bukod sa paghingi ng tawad, hinimok nila si Suntay na sumailalim sa gender sensitivity training, gender fair communication at values formation training. Sina Gabriela Party List Representative Sara Ilago, tinitingnan ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Suntay para mag-iwan daw ng leksyon sa lahat ng mambabatas. Ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Madam Speaker, may I respectfully review all what happened. Request the majority floor leader to refer this matter to the Committee on Ethics and Privileges to conduct hearing at the earliest possible time and to require the attendance of concerned parties. Sa kanyang privileged speech ngayong gabi, muling nagsorry si Suntay sa mga nasaktan at nagpaliwanag na posibleng mawala sa konteksto ang mga pahayag. The analogy might have been in bad taste and were taken in the wrong context. That was precisely the point that I wanted to make. That at times, statements are taken out of context. There was no malice intended. And if there was malice deduced from that statements, I wish to apologize dun sa mga natamaan at nasaktan. Humihingi ako ng pasensya sa mga kababaihan na na-offend. But I hope I be judged not from one statement, but from the kind of person that I am. Wala pang pahayag si Ann Curtis sa ngayon. Pero ang kanyang ina, tinawag na sick man at foul si Suntay. Ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith, sinabing hindi lang ito tungkol sa isang female celebrity, kundi tungkol sa lahat ng mga babaeng minamaliit na mga lalaking nasa kapangyarihan. Kapag ang isang congressman daw ang nagsalita tungkol sa kanyang pagnanasa at imagination tungkol sa isang babae, pinalalakas daw nito ang kultura kung saan tinatrato ang mga babae bilang isang bagay na ginagamit, pinagpapantasyahan at ginagawa ng komentaryo. Sa halip na isang buong tao na may kakayahang magdesisyon, mag-isip at pamahalaan ng sarili. Nagsalita rin ng ilang kapwa aktres ni Curtis. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hindi masasabing wala umanong krimen kapag isinasa publiko ang iniisip. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act.
So, hindi pwedeng sabihin na walang krimen na offend ako para sa lahat ng kababaihan. Lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Nagpaalala naman si House Speaker Bogie D sa mga mambabatas ngayong Women's Month. Bilang mga mambabatas, may bigat ang ating mga salita at hakbang. Responsibilidad natin na tiyakin ng bawat Pilipina ay ginagalang, pinakikinggan at pinoprotektahan. Para sa isang propesor na nagtuturo ng gender studies, kapag nakakarinig o nakakainkwentro ng mga bastos na komento, mahalagang i-call out ito o huwag palampasin. Kung hindi mo siya i-call out, then definitely mag-proliferate pa rin yung ganitong klase ng pagtingin. That keeps on objectifying women, no? Not only women but other genders minsan, no? Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.